From the rising of the sun to the going down of the same, the Lord's name is to be praised. From the rising of the sun to the going down of the same, the Lord's name is to be praised. Praise ye the Lord, praise ye all the servants of the Lord, praise the name of the Lord, blessed be the name of the Lord, from this time forth and forevermore. Magandang umaga po sa inyo mga giliw na tagapakinig. Narito po tayo sa ating palatuntunang saliksiki ng mga kasulatan. At sa umagang ito po ay pag-aaralan po natin ang patungkol po sa origin of denominations. Origin of denominations. O bakit nga ba napakadami ng mga churches ngayon o tinatawag na denominations na kung tutuusin ay isa lang ang itinatag ng ating Panginoon, sabi nga sa Matthew chapter 16 verse 18, sabi ng ating Panginoon, "Thou art Peter, upon this rock I will build my church." Hindi naman ibig sabihin na sinasabi ng Panginoon na I will build different kinds of churches. O kung sakali mang dumami ang mga churches, yet iisang uri pa rin, not different kinds. Para bang kung nagtanim ka ng saging at yung itinanim mo ay lakatan, kapag iniwan mo ang itinanim at after 20 years babalik ka, pag balik mo nagkaroon na ng iba't ibang mga saging, merong saba, merong tundan, masasabi mo ba na ikaw din ang nagtanim nung tundan, nung saba na mga saging? Hindi mo masasabi na ikaw din ang nagtanim, O, syempre, isa lang ang itinanim mo. Bakit dumami? Ibig sabihin, may mga tao na nagtanim ng ibang mga saging, hindi galing doon sa itinanim mo. So, ang ating Panginoon, nung siya magtayo ng kanyang church, ay hindi iba't ibang uri ang kanyang itinatag, kundi nagtatag siya ng isang klase, one kind of church. Kung sakaling dumami man, the same kind, so not different kinds. Okay. So, isa sa mga reason kung bakit dumami ang mga churches ay dahil sa maraming mga tao ay nagtatag din sila ng kanilang churches at nakipagkompetensya sa itinatag ng ating Panginoon. Paano nga ba nagsimula ang ating Panginoon, Josh? Paano ba siya nagsimula ng church? Any idea? May idea ka ba kung paano? Siya po ay nagsimula sa Galilee. Okay, paano ba siya nagsimula? Paano ba sinimulan niya? Automatic lang ba na diretso kagad siya simula? Or may naghanda pa? Or ano ba? Nakakala mo? Meron pong naghanda na si John the Baptist. Okay, pakibigay ng verse. Ayon po sa John 1:6. There was a man sent from God whose name was John. Okay, paki-explain. Meron pong isang tao na ipinadala. Sino nagpadala sa kanya? Si God the Father. At pinadala niya si John the Baptist para mag-prepare ng materials Okay. for the Lord's Church. Bakit siya tinawag na Baptist? Bakit siya tinawag na Baptist? Dahil po siya po ay binigyan ng authority to baptize.
At Okay. meron po siyang authority. Sino nagbigay? Yung si God po. Saan ang makikita ang versikulo? Saan makikita ang versikulo na si John ay merong authority? Diyan sa binasa mo mismo. Dito po sa John chapter 1 verse 6, there was a man sent from God. His name was John. Okay, so dahil si John ay sinugo ng ating Ama, of course, meron siyang authority. Ano pang verse ang alam mo sa na si John ay may authority? Matthew chapter 21. Matthew chapter 21. Okay, ano bang sabi sa Matthew chapter 21 verse 23 to 25? And when he was come into the temple, the chief priests and the elders of the people came unto him as he was teaching, and said, By what authority doest thou these things, and who gave thee this authority? Okay, pwede ba pakidetalya mo kung paano nagsimula si Jesus ng kanyang church? Balik tayo sa Matthew chapter 3. Matthew chapter 3. Sa Matthew chapter 3 verse 1, In those days came John the Baptist, preaching in the wilderness of Judea, and saying, Repent ye, for the kingdom of heaven is at hand. Okay, nung magsimula si Jesus ng kanyang church, automatic lang ba nagsimula kaagad siya? Dumiretso na kaagad siya sa pagsimula? Or paki-explain ano ang mga pangyayari bago si Jesus nagsimula ng kanyang church? Una po, pinadala si John the Baptist, at si John the Baptist ay nag-preach at nag-baptize. According to verse 3, For this is that he was spoken of by the prophet Isaiah, saying, The voice of the crying in the wilderness, Prepare ye the way of the Lord, make his paths straight. So John the Baptist prepared the way of the Lord. He prepared the materials of the church, which is to preach and to baptize. So ano yung mga material sa church? Those are people who repent. People And- who repent. Ano bang ginawa ni John the Baptist sa kanyang pag-prepare sa mga materials? He baptized those who repent. Automatic ba nag-baptize kaagad siya? O nag-preach muna? Siya po ay nag-preach muna. Okay, paki-explain. Siya po ay nag-preach, and then about repentance, about the kingdom of heaven. And nung yung mga tao ay tumanggap at nagrepent, binaptize niya yung mga tao. Okay, si John the Baptist ba ay nagbaptize ng mga infants? Hindi po. Paano mo mapatunayan na hindi siya nagbaptize ng mga infants? Dahil yung mga taong nakakaunawa lang at yung mga taong nakapagrepent. Anong versikulo? Verse 7, verse 5, Then went out to him Jerusalem and all Judea and all the region about Jordan, and were baptized of him in Jordan, confessing their sins. Ano masabi mo diyan sa mga binabautismo ni John the Baptist? Sila po yung mga taong nakapag-confess. So mga sanggol ba yan sila? Hindi po, dahil ang mga yung nakakaunawa na mga tao. Hindi pa sila nakakaunawa. Okay. So, yun ang ginawa ni John the Baptist. Sino si John the Baptist? Siya yung naghanda, nag-prepare ng mga tao. At ano pang ginawa niya sa pag-prepare? Mga tao lang ba binaptize niya? According to verse 13, Then cometh Jesus from Galilee to Jordan unto John to be baptized of him. So, sino ba yung mga pinagbabaptize ni John the Baptist? Una yung mga tao na Sino mga nagrepent, tao ito? Nagrepent? And and then ayon din sa verse 13, si Jesus Christ din ay nagpabaptized. bakit nagpabaptize si Jesus? Siya ba'y nagpabaptize para maligtas? Si Jesus ay nagpabaptize kay John the Baptist dahil
si John the Baptist ay binigyan ng authority to baptize. Ano ba yun? Para sa kaligtasan o hindi? Ito po ay si Jesus Christ ay siya ay anak na ng Diyos, kaya siya ay nagpabaptize kay John the Baptist. Hindi para maging anak ng Diyos. Opo. Not in order to be a child of God. Ito bang baptism ay makapagligtas sa atin? Hindi po. Okay, so paano ni Jesus Christ sinimulan ang kanyang church after na baptize, nahanda yung mga tao? Paano ni Jesus sinimulan? After na nabaptize yung mga tao at ganun din si Jesus Christ ay nabaptize din ni John the Baptist, nagsimula ng tumawag si Jesus Christ sa mga disciples. Saan natin makikita? Ayon sa Matthew chapter 4 verse 19, "And he said unto them, Follow me, and I will make you fishers of men." So tinawag dito yung mga disciples. Sino mga unang tinawag? Ayon din sa 18, verse 18, "Walking by the Sea of Galilee, saw two brethren." Unang tinawag si Simon, called Peter, and Andrew, his brother. Okay, so tinawag ito na Peter, Andrew, James, and John, ano? Sila yung mga unang tinawag ng ating Panginoon. Pero eventually tinawag naman niya lahat ng mga naging apostoles. Tinawag niya yung 12 apostles. At paano natin masabi na yan ay simula ng church? Yan ba'y simula na ng church, yung Matthew chapter 4? Paano natin masabi na yan ay simula ng church? Dahil dito nagsimula ang pag-organize ng church. Bakit natin masabi na yan ang pag-organize ng church? Dahil after na mabaptize si Jesus, doon na nagsimula ang church. Okay, ano ba ang kahulugan ng word na church? Ano ba ang Grego? The meaning of the church is a called out assembly. Okay, base sa saan? Anong batayan natin na ang church ay called out assembly? Ano ang Greek word ng church? Ang Greek word ng church is ecclesia, means called out assembly. Okay, base sa ecclesia na salita, sa Greek word na salita, ang word ng church ay ecclesia. At yung pagtawag niya, yun ang simula ng mga pagtitipon ng mga nabaptize na ng mga disciples. Yan ba yung mga nagtipon dyan, yung mga tinawag ba ni Jesus, mga baptized disciples ba yan? Apo. Okay, paano natin malaman na yan ay mga baptized disciples? Paano natin malaman? Sino ba ang nag-prepare niyan? Una, si John the Baptist ang nag-prepare at nag-baptize sa mga disciples. Okay, siya nag-prepare. So, pangit din naman kung inihanda ni John tapos sinugo siya ng Ama para i-prepare ang mga tao para sa ministry ni Jesus. Pagkatapos, hindi doon kukuha si Jesus ng mga materyales para sa pagtayo ng kanyang church. No? So, makita natin na kung sino yung mga inihanda ni John the Baptist, yun ang kinuha ni Jesus Christ para maging materyales sa kanyang church. Kaya yun ang tinawag niya. Para bang kung magtayo ng building, itayo ng engineer or architect, merong contractor siya mag-prepare ng materials. So si John the Baptist ang nag-prepare ng materials at si Jesus Christ ang tumawag at nagtayo ng church. No? Siya yung nagtayo ng church. At masasabi natin na ito yung simula ng church kasi it satisfies the meaning of the Greek word ecclesia. Nagkaroon sila ng samahan. Tingnan mo sa Acts chapter 1, 21 to 22. Acts 1, 21 to 22. Okay? Okay, basa daw. Wherefore, of these men which have accompanied with us all the time that the Lord Jesus went in and out among us, beginning from the baptism of John unto the same day,
that he was taken up from us, must one be ordained to be a witness of his resurrection. Ano ba ang background niyan sa versikulong yan? Ano ba ang background? Yan ba ay patungkol sa pagpili ng kapalit kay Judas Iscariot? Yan ba ay tingnan mo sa verse 20. Basahin mo sa verse 20 para malaman mo. For it is written in the book of Psalms, Let his habitation be desolate, and let no man dwell therein, and his bishopric let another take. Okay, kaninong bishopric dyan? Sino ba yun ang pinag-uusapan dyan? Si Judas. Sinong Judas? Judas Iscariot. Yung nag-traidor. So, papalitan siya kasi nabilang siya sa mga apostoles. Papalitan siya. Ano ang requirement nila sa pagiging apostoles na ipapalit kay Judas? Anong requirement para mapili bilang apostoles? Anong requirement? Verse 21 and 22. Dapat ano daw? Anong sabi nila? Wherefore of these men which have accompanied with us all the time. Okay. Accompanied with us. Ano yan? Anong ibig sabihin yan? Ito ay accompanied all the Company? time. Anong ibig sabihin ng company? Tagalog, ano yung ibig sabihin ng company? Samahan. Kasamahan. Okay? Kasama nila. At saan nagsimula yung pagsama-sama nila? Beginning from the baptism. Beginning from the baptism of John. So doon nagsimula yung tinatawag na samahan. At paano nangyari yon? After na-baptize sila ni John the Baptist, tinawag na sila ni Jesus sa Matthew chapter 4. And then nagsimula yung samahan. So iyan ba ay samahan ng mga baptized na mga believers? Samahan ng mga baptized na believers. So makita natin na ang mga na-baptized ay na-baptize ng Catholic or ng Baptist? Ng Baptist. Okay, na-baptize ng Baptist. Hindi naman na-baptize ng Pentecostal, ano? Baptist ang nag-baptize. Okay, so dyan nagsimula yung church ng ating Panginoon, isang Baptist ang siyang nangaral, nagbautismo, at binautismuhan niya yung mga nagsisi at nanampalataya. At yung nagsisi at nanampalataya ay kanyang binautismuhan at sila ay binaptize ni John. At nung sila ay nabaptize, Matthew chapter 4, tinawag sila ni Jesus. So nagkaroon ng samahan ng mga bautismadong manampalataya. So sa Acts, pinalitan si Judas Iscariot. So yan ba sila ay missionary? Si John ba ay missionary? Opo. Anong ibig sabihin ng missionary? Missionary is one who is sent, no? Isang sinugo. At si John ay isang missionary at tinawag siyang Baptist. At yung kanyang mga nabaptize, hindi naman ibig sabihin na pag nabaptize ka ng Baptist ay maging Mormon o Catholic, ano? Hindi naman Catholic yung mga nabaptize ni John the Baptist. So, makita natin na by virtue of baptism, ang mga miyembro sa unang iglesia ay mga Baptist. Kasi nabaptize ng Baptist, hindi nabaptize ng Mormon, hindi nabaptize ng Pentecostal. Nabaptize sila ng Baptist, pati yung founder. Ayun ang simula ng iglesia ng ating Panginoon. Kaya ito'y panahon ng si Jesus ay about 30 years old nung siya ay nabaptize, Luke 3:23. Kaya ang Baptist ay nagsimula mga 30 to 31 AD. No? Ang missionary Baptist nagsimula 30 to 31 AD. Ang Roman Catholics ay nagsimula, it is a gradual apostasy, no? There is a gradual apostasy nangyari, gradual apostate formation. It is a gradual apostate formation that happened between 251 to 606 AD. So nauna ang Baptist, then later on nagkaroon ng Roman Catholic. Ano sa idea mo? Paano ba nasimulan ang Catholics?
ang Roman Catholics? Bakit tinatawag sila na Romans? Any idea? Dahil ito ay nagsimula sa Rome. Okay, dahil nagsimula sa Rome, ano? Alam naman natin na hindi nagsimula sa Rome ang church ng ating Panginoon. Kaya nauna ang church ng ating Panginoon, ang Baptist. Ang Roman Catholics doon lang sa Roma. Sino ba ang taong responsable sa pag-unite sa church and state? May naalala ka? Si Constantine. O Constantine the Great, no? Si Constantine the Great, siya ang responsible sa pag-unite sa church and state. At doon na naging state church at na-develop into a Roman Catholic Church from 251. By the way, nangyari yung state church in 313 AD. So, ang 251, doon nagsimula yung infiltration sa maling katuruan patungkol sa infant baptism. Kasi makita natin sa Bible, yung binabaptize ay hindi naman infants, kundi sila ay mga believers, mga nagsisi. So, pumasok yung infant baptism later na, mga 4th century na, between 3rd to 4th century, no? Gradually nagkaroon ng tinatawag na infant baptism. Later on, ginawa nilang compulsory ang membership sa church, at ang baptism is no longer voluntary. Ginawa nila, no, doon sa Roma. So, hanggang na-develop kasi state church backed up by the government, naging powerful ito. Itong Roman Catholics ay naitatag noong 251 to 606 AD. At in 1050 AD, lumabas naman yung Greek Catholic, separated from the Roman Catholic. And then in 1530, lumabas si Martin Luther. Ito si Martin Luther, may idea ka kung anong nangyari kay Martin Luther? Pari ito, di ba? Pari ito si Martin Luther. Bakit naging protestante? Dahil siya ay humiwalay sa Roma. Okay, kaya siyang protestante kasi nagprotesta, no? Nagprotesta. At doon nagsimula noong 1530 ang protestante. Ibig sabihin, ang tanong, ang Baptist ba protestante? Hindi po. Okay, hindi. Bakit hindi? Okay, explain daw bakit hindi. Dahil hindi siya galing sa Roman, ang Baptist. Kundi Saan galing ang Baptist? galing kay Jesus Christ. Okay, galing kay Jesus Christ. Paano mo masabi na galing kay Jesus Christ? Dahil may tamang pagbaptized at may tamang authority. Okay, so kasi si Jesus Christ, lahat naman na tinawag niya ay nabautismuhan ng Baptist, ano? Tinawag niya, inassemble niya, nabautismuhan sila ng Baptist. So ang unang miyembro sa church ni Jesus Christ, mga baptized believers, hindi unbaptized. So makita natin na nauna ang Baptist, 251 to 606 ang Roman Catholic. Anong taon ang Greek Catholic? Anong taon? Ang Greek Catholic is 1050 AD. 1050 AD. Okay, then lumabas yung Lutheran. Sino yung founder ng Lutherans? Si Martin Luther. Bakit naging founder si Martin Luther? Dahil lumabas yung bagong church na Protestant. O kasi wala naman siyang authority galing kay Jesus Christ o galing siya sa church ni Jesus. Nagtayo siya ng sa kanya, no? Galing siya sa Roman Catholic. Wala siyang authority galing sa church ni Jesus. Nagtatag siya kaya naging founder siya. Ibig sabihin na yung church niya hindi galing doon sa church na itinatag ni Jesus, kaya siya yung founder. Anong taon si Martin Luther? 1530 AD. Okay, 1530 AD na itatag ang Lutheran Church. So, ang mga binaptized ni Martin Luther ay nakareceive ng anong klaseng baptism? Catholic baptism o Lutheran baptism o Baptist baptism?
It is Lutheran baptism. Lutheran baptism. Bakit Lutheran baptism? Dahil si Martin Luther ang nagbaptize. Okay, dahil si Martin Luther, dahil galing sa kanyang authority ang pagbaptize. So, makita natin na si Jesus, anong klaseng baptism ang natanggap? It is Baptist. Baptism. Hindi Lutheran baptism. Yung mga members ni Jesus, anong klaseng baptism ang natanggap? It's also Baptist baptism. Okay, so dito, sino yung founder ng Episcopalian? Ito yung tinatawag na Church of England. Sa pagdating sa Amerika, tinawag na Episcopalians. Ito sila founded by King Henry VIII, AD 1540. AD 1540. And then, yung mga Dutch Reformed, humiwalay din sa Roman Catholic, naitatag ito sa AD 1561. Ang mga Congregationalists humiwalay sa Episcopalians na itatag 1602 AD. AD 1602. Ito naman mga Quakers na itatag ni George Fox. Bakit ba sila tinatawag na Quakers? Any idea? Because of the word quake. Okay, kasi nanginginig ito sila, mahilig ito sila para bang sumasayaw, nanginginig, natutumba. O marami sa ating panahon ngayon, yung mga patumba-tumba, similar din yan sa practice ng Quakers. Meron pang iba, pagulong-gulong. Ito yung naitatag sa AD 1648. Itong Methodist naman ay lumabas ito, si John Wesley, sa mga Episcopalians, Church of England. And then, sila naman ang naging founder. Kaya ito sila naging founder kasi wala silang authority sa kanilang pinanggalingan. Kaya naging founder ito si John Wesley at saka Wesley Brothers. Ito yung itatag 1729. So, itong Church of Christ, tinatawag ito sa dati as Campbellites kasi dahil sa pangalan na Alexander Campbell, yun ang founder nila. 1827. Ito mga Church of Christ, parehas din, may similarity ang kanilang doctrine doon sa Iglesia ni Cristo ng Pilipinas na itinatag ni Felix Manalo. Pero magkaiba lang sila sa belief about kay Christ, sa God, pero doon sa pangalan, Church of Christ, makita natin dito na kahit sino pwedeng merong mga nangunguha lang ng pangalan sa Bible, but it does not mean that they are the Church of Christ. Ang Mormon, sino ang founder ng Mormon? Si Joseph Smith. Anong taon? 1830 AD. 1830. Ito si Joseph Smith. Itong Seventh-day Adventist, sino ang founder? Si Miller. Si William Miller. AD 1843. Itong Christian Science, iba din ang belief nito, So they try to ignore sin at saka yung mga sickness. Ang founder nito, babae, si Mary Baker Glover Patterson Eddy. Anong taon? 1866. 1866. Okay, ang mga Russellites, dati yun ang tawag sa kanilang mga Russellites kasi followers sila ni Charles T. Russell. Ito yung mga Jehovah's Witness. Founded yan ni Charles T. Russell sa Amerikano. 1884. Yan ang taon na nagsimula ang mga Jehovah's Witnesses. Ito'y kulto, mali ang kanilang paniniwala na paniniwala nila si Jesus ay anghel lamang at maliit na Diyos. Mighty God lang ang paniniwala nila. Itong Nazarenes, dito nanggaling yung mga Pentecostals. Sa Nazarenes, ang founder si S.F. Breese in the year 1885. Ito mga Holy Rollers, ito yung mga Pentecostals, Church of God, etc. Similar din sa Quakers. Tinatawag silang Holy Rollers kasi pagulong-gulong, patumba-tumba. So ito ay 1914. And then similar din sa belief yung mga Macphersonites
Ang founder si Amy McPherson, babae. 1925 na itatag ito. Tinatawag silang Foursquare Gospel. Makita natin na maraming mga churches founded by men, pero ang Missionary Baptist o ang Baptist ay galing doon sa ating Panginoong Hesukristo.